Ang mensahe natin ngayong umaga ay the very heart, I mean, the very point and heart of our message this morning is all about God looking for someone to stand in the gap, looking for someone who will stand in the gap. This also bringing challenge, to the church because it is high time now to confront the fundamental problem ng society, the fundamental problem ng families, the fundamental problem ng government, fundamental problem ng ating personal walk and intimacy with God, our obedience to Him, our commitment to God. This also somewhat confronting the issues sa church. We believers, saan ba yung ating focus? It's high time now to confront the fundamental problem ng social twisted views and perversions, mga practices such as gender preferences and corruptions. That's ongoing. At kasama doon ang mga kasinungalingan. In other words, it's high time to confront the sin that is ongoing. It's high time for you and me to stand between the gap, telling the people that they need to repent from their sins. It's high time for the church to stand between the gap na sabihin natin sa kanilang mayroong pag-asa. This is all about you and me, an encouragement and challenge to all of us to check if we are still standing in the gap. So yun po yung pinakabuod ng mensahe. Na ikaw ba bilang mananampalataya, do you really bridge those who are living in their sins, bridging them to the Lord, or vice versa, telling the world the message of salvation and the gospel to the lost world. Gusto kong basahin po yung actually 1 to 30 ito, pero I chose not to read everything, 1 to 31 I mean, but I would like to just read the key verse dito sa Ezekiel chapter 22. You have your Bibles with you or meron tayo dyang monitor. At ito po ang sinasabi. Okay? Pwede ba nating basahin sabay-sabay? Since one verse lang naman po yan. Okay? So let's read Ezekiel chapter 22 verse 31 to go. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have destroyed it. But I found none. So that's the sad part of this verse. God is looking for someone, but He did not found anyone. Let's pray. Father God, we thank you for this moment and opportunity to hear your word. Make your word, O God, and message clear to all of us. May this be a rebuke, reminder, correction, blessing. May this be an admonition, exhortation to all of us. May all our hearts be encouraged, O Lord, and to take and face the challenge, O Lord, that is in front of us. O Lord, pangunahan niyo po kami. May every word, O Lord, na aming pong maririnig will not just fall to the ground, but Lord, magkaroon ito ng bisa sa aming buhay at magdala sa amin at mag-akay sa pagsunod at paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, God, for this worship time together with our brethren. May you be blessed, Lord,
We ask for your Holy Spirit to saturate our souls, our hearts, our spirit, our minds, O Lord, so that the words that we will be hearing ay maging fruitful into this heart, O Lord, na maging fertile, Panginoon, para sa iyo. Lord, cover this place with your holy presence. Let no arrows from the enemy penetrate, O Lord. And we rebuke the works of the evil spirit in the name of Jesus. Wala po siyang lugar sa pagsambang ito. Lord, give us also humility and understanding, Panginoon. Love and a worshipful attitude before you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, sinabi ko po sa inyo, nilatag ko sa inyo what we will be hearing. This is all about you and me, challenging by God to stand in the gap because the society, everything, nakita natin kung gaano kasama at nakaka-penetrate ito sa ating pamilya, nakaka-penetrate ito sa ating behavior, attitude, responses sa mga situations na meron tayo. At pasama na po talaga ng pasama ang mundo. Gusto ko lang pong i-connect yung mga na-preach ko na po sa inyo so that you may see the flow of the message that we'll be hearing under the theme ng atin pong iglesia this month na mission-minded church. Are you mission-minded? Talaga? So this is something that we need to understand. Una, if you can still remember, I preach about the gospel. At naintindihan natin, ang gospel ay mapagpalaya. Ang gospel ay nagbibigay kaligtasan. Ang gospel ay nagbibigay ng katiyakan sa ating buhay at nag-aakay sa maayos at tamang kaugnayan sa ating Diyos. Amen po ba? And we see that this gospel is our Lord Jesus Christ. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang mananalig. At sabi doon, this is the power of God. In other words, there's no other way for a person, a sinful man, walang ibang paraan para maligtas ang naliligaw, ang makasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng gospel. And this gospel is our Lord Jesus Christ. At nakita natin na ang Diyos pala pinalalaya tayo sa mga gapos, tanikala, at pagkabilanggo natin. Might be your sin in the past, it might be something that's bothering you, it might be yung mga hopeless situation, mga kalalagayan mo ngayon, or might be mga thoughts, or maybe yung mga bagay ngayon na kinalalagyan mo na para bagang hindi ka makaalpas. And we understand that the salvation that God is offering, hindi lamang ito kaligtasan na tumutukoy sa ating buhay na walang hanggan. Ito'y tumutukoy din sa moment by moment na paglakad natin kapag tayo nalalagay sa mga alanganin. That's why binigyan natin ng pansin dyan from something to something. From one place to another, that is salvation. From wickedness to righteousness. Doon sa tiyak na kapahamakan, nilagay tayo sa buhay na walang hanggan. From sickness, from famine, nilagay tayo ng Panginoon sa good well-being at prosperity and blessing. And that is the gospel na pwede nating maranasan. Ang ebanghelyo, ang gospel, hindi lamang po ito religious term, but this is something that you need to experience every day. Kaya nga sabi ko po sa inyo, may pagkakataon sa buhay natin that we need to assert this gospel, this salvation. Sa mga sitwasyon, kapag nakukulangan ka na ng pasensya, kapag nauubos na yung budget mo, kapag ikay nalalagay sa alanganin, sabi mo, Lord, I have your gospel. I have your Son, Jesus Christ. He is my salvation. Save me from this situation. Kasi minsan, we are too religious na hindi natin nakikita yung connection ng gospel sa ating pang-araw-araw na buhay. And then last Sunday, I shared to you about the valley of dry bones. Actually, hindi lang siya dry bones, kundi sabi doon, very dry bones. And this is what I realized. When I am exposed sa valley of dry bones, dalawa ang pwede kong puntahan. Pwede akong maging dry bones din. Because these dry bones will sap out all my strength. These dry bones, ang magiging tendency ng aking response sa sitwasyon.
kung paano ang mga dry bones ay mga walang silbi, kung paano ang mga dry bones cannot stand sa kanilang sarili, kung hindi ako handa, kung hindi ako equipped, kung wala akong salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos, I will be someday or soon like them. Pero tingnan niyo po, si Ezekiel, because he had the Word of God and the Spirit of God is working in his life, even when he is exposed sa valley of dry bones, hindi siya yung naapektuhan ng dry bones, kundi the words na kanyang sinabi, na kanyang pinrophesy, the Spirit of God that's working through him, yun yung nakaapekto sa dry bones. And eventually, this valley of dry bones became what? Vast army for the Lord. Amen po ba? Kaya lang po ninyo, we can picture this out sa'yo at sa akin na nakatayo sa mundo na walang buhay sa kaharian ng Diyos because they are separated from God and therefore they are useless in the kingdom of God. Tandaan po natin, ang pananaw ng Diyos sa tao, hindi ito tungkol sa kayamanan, talento, galing na meron ka o ano ang antas mo sa buhay. Ang tinitingnan ng Panginoon, kung ikaw ay may salita ng Diyos, kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos. Kung wala kang salita ng Diyos, kung wala kang Espiritu ng Diyos, then you are considered dry bones. One of them. So kung iuugnay po natin ito, ikaw at ako, when we're exposed sa mga dry bones, of course, sino sila? They do not have the Spirit of God. They do not have the Word of God. Maybe they ignore the Word of God that they are hearing. We have the gospel to preach to them that will save them. Amen po ba? We have the gospel, the Lord Jesus Christ, na pwede nating ibahagi sa kanila so that these people around us ay maging vast army standing with us, conquering, extending the boundaries, the kingdom of God. Amen po ba? Kaya nga ho, sa umagang ito, I am assuming na lahat tayo dito ay vast o part ng vast army. Amen po ba? Hindi ka dry bone. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dry bone. Sexy ka lang. Payatot ka lang, pero hindi ka dry bone. So sana nakikita natin yung kaugnayan that we have the message to tell sa ating pong kapaligiran. I would like to give you the background ng Ezekiel. As I mentioned last Sunday, dalawa sa importanteng tema ng aklat ng Ezekiel. Ang dalawa po doon, actually maraming mga binanggit po dyan, pero ang mga highlighted po dyan is first, God's glory has departed from His people. Ito ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng isang mananampalataya na hindi mo na nababanaag sa Kanya ang kalwalhatian ng Diyos. Ang nakikita mo sa Kanya, alin? Mga buhay o mga pag-uugali na hayagang ipinapakita na malayo siya sa Panginoon. Yung Kanyang pananalita, yung Kanyang kilos, yung Kanyang sitwasyon o response sa mga sitwasyon, ay nagpapakita na malayo na siya sa Diyos. Ito ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa iyo na hindi ka na sinasamahan ng Diyos. Dahil ang iyong lakarin ay hiwalay na hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. At ang ikalawa po, nakita ko na bahagi, isa sa mga bahagi ng sulat na ito o sa aklat na ito ni Ezekiel is the promise of His or God's abiding presence. Nasa bandang huli po ng aklat na ito, naando na yung pangako ng Diyos na siya ay mananatili. Provided that He will what? A new city, a new Jerusalem will be there. At ang sabi niya, Jehovah Shammah. Meaning, the Lord is there. Yun yung maganda when you have the assurance of your relationship with God,
Anuman ang iyong kalalagayan ngayon, ito man ay kalungkutan, ito man ay problema, ito man ay kalituhan, magkakaroon ka ng matatag na paninindigan na conviction na sasabihin mo, God is with me, God is there sa aking sitwasyon. The Lord is there. Yung po ibig sabihin, Jehovah Shammah. Kasyama mo. Jehovah Shammah. In Ezekiel chapter 22, sabi ko sa inyo, hindi na natin babasahin lahat, pero ito po, we have this. By the way, this is the title of our message, Stand in the Gap. Everybody say, Stand in the Gap. Yan po yung ating dapat na ginagawa sa buhay. In Ezekiel chapter 22, ito po yung makikita natin. Una, he's talking about Ezekiel, it was revealed to him by God, okay? At ito yung sinasabi ng Panginoon through Prophet Ezekiel kung ano yung kalalagayan ng Jerusalem. He was talking about Jerusalem, hindi Nineveh, hindi Egypt, hindi Babylonia. Okay, ang sinasabi dito ay syudad na kung saan naandoon ang magandang kapahayagan ng Diyos, naandoon ang magandang kasaysayan tungkol sa ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay sentro ng pagsamba. Ito ay sentro at syudad na kung saan ang Diyos ay talagang nagahari. Pero pansinin po ninyo, this is what the Lord has revealed to the people through Prophet Ezekiel. Number 1, walo po ito, a bloody city. Okay? Meron tayo dyan, di ba? Ayan, very good. Number 2, just imagine, yung Jerusalem city now in an idolatrous and defiled city. Yung Diyos na katangi-tangi, ang Diyos na sila ay itinatangi, ang Diyos na ito nagmahal at tumawag sa kanila na mayroong kasaysayan ng kanyang pag-ibig, pagtatapat, na ang Diyos na ito na simula pa ay naghahabol sa kanila, inaabot, ibinabalik. Itong syudad na ito na dapat ay sentro ng pagsamba sa isang Diyos na buhay, ay sentro na ngayon ng idolatrous, and they were defiled because of that. Hindi lamang po yan. Itong Diyos na mapagmahal ay pinakita kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan. This city became what? An oppressive toward the weak. Pinagsasamantala nila yung mahihina. Number 4, makikita natin dyan, they disrespect the law of God or God's law. Meron pong pagsalungat at sabihin natin salita nating pangbabastos na sa salita ng Diyos at pag-disrespect sa kanyang mga kautusan. Number 5, yung city ng Jerusalem became what? Morally corrupt and violent. Hindi lamang po yan, the city became greedy and unjust. Nandiyan ang kasakiman. You know, number 7, they are ruled by corrupt leaders. May corruption. And number 8, a society exposed to this kind of wickedness and evil doings, no one stands for righteousness. Yan po yung kabuuan ng chapter 8. Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, parang Pilipinas lang. May mga patayan. May pagsamba sa Diyos-Diyosan. May mga maralita na pinabayaan at sinasamantala ng mga politiko, sinasamantala ng masasama ang kanilang mga boto. Sa pamayanan, sa ating lipunan, binabaliwala ang katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba parang Pilipinas lang? Morally corrupt and violent. May sinabi po dyan, yung asawa ng ama, kinakasama, yung asawa ng anak, yung kanyang manugang,
kinakalantare. This is how immoral people they were during this time. Greedy. And they are ruled by corrupt leaders. Alam niyo mga kapatid, this is serious things. At kapag ganito ang society, hindi ligtas ang ating pamilya. Pero sa kabilang banda, if you want to check the kind of society where we belong, i-check mo rin yung pamilya. I-check mo rin yung mga anak, kung may paggalang at pagrespeto pa ba sa mga magulang. I-check mo rin yung mga tatay, i-check mo yung mga nanay. Kung gusto natin makita ang tunay na kalalagayan ng buong Binyan, ng buong Laguna, ng buong Pilipinas, aside sa mga nakikita natin sa balita, aside sa mga napapabalita sa media, tingnan mo at usisahin mo rin ang bawat pamilya. Dahil ang bawat behavior at kaganapan sa loob ng pamilya ay kapahayagan kung anong society meron tayo ngayon. Kaya tayo mga kapatid, mga tatay, mga nanay, mga anak, check natin yung sarili natin. Baka we're not really biblical in our kind of living. Baka there's no love. Baka there's no gospel at all in our life. These descriptions explain why the prophecy announces God's coming judgment on the city. Ito yung dahilan kung bakit napipinto ang hatol ng Diyos sa kanyang bayan. Just imagine, Yahweh who built this city, Yahweh who dreamed of these people na kanyang maging tunay na bayan, nagtalaga ng mga propeta, nagtalaga ng mga saserdote, nagtalaga ng mga hari, nagbigay ng kanyang mayamang pabor para ito'y mapagyaman. Now, this God is about to apply wrath and judgment against His own people. Kaya nga sabi niya, magsisipangalat kayo, magiging katawa-tawa kayo sa mga nakakakilala sa inyo. Yung mga nasa malayong bayan at mga nasa malapit, kayo'y pagtatawanan. Naando na ang judgment ng Panginoon. Napipinto na. Why? Kasi nakabuyang-yang na sa harapan ng Diyos kung gaano kasama ang lipunan, kung gaano kasama ang kanyang bayan. Alam po ninyo, may portion dito po sa prophecy ni Ezekiel that even his own temple ay hindi na-spare ng karumal-dumal na gawa ng kanyang sariling bayan. Ang sabi ng Panginoon dyan sa templo, in His vision ni Ezekiel, meron diyang butas, silipin mo, and then, pasukin mo yung butas na yan. Anong makikita mo dyan? Lahat ng kinikilalang Diyos-Diyosan sa kanilang panahon, naandoon. At hindi lamang yon, yung mga saserdote, yung mga pare, na dapat ay naglilingkod kay Yahweh nasaan? Nandoon, nakaharap sa mga Diyos-Diyosan na ito at naghahandog ng kanilang mga insenso, ng kanilang mga handog sa mga Diyos-Diyosan na ito. This is how corrupt yung kanyang bayan. Kaya nga ang Diyos, sabi niya, nandito na ang aking poot, nandito na ang aking galit. Sa aming breakfast fellowship, last Saturday po yata yon. Sabi ko, ano ba ang kaibahan ng galit at poot? Yung galit, pwedeng mawala. Pero yung poot, may kasaysayan na yon. Hindi ka naman napoot dahil ngayon mo lang nakita yung tao at natapakan yung paa mo. Tama? Una-una, hindi mo siya kilala. Nakasabay mo lang siguro sa MRT. Diba? Pwede pagtulog mo, sino ba yung lalaking yun? Pero eventually, makakalimutan mo din yun. Pero pagka poot, may series of offense. At hindi lamang basta offense yun, kundi intentional offense.
This is what God's people were doing against Him. Mayroong social injustices, morally corrupted people, may moral decline sa family, abuse of powers, mayroong religious corruption, false prophets were also there. If I may read in verse 28, I think, yes, in verse 28, puntahan natin yan. Tingnan nyo yung ginagawa ng mga prophets. Her prophets whitewash these deeds for them by false visions and lying divination. They say, this is what the sovereign Lord says, when the Lord has not spoken. Alam nyo, bantayan nyo ang mga sarili ninyo, lalo sa social media, marami pong mga maling aral na makikita kayo dyan na ginagamit ang Biblia. Binabaluktot ang katotohanan. Inilalayo tayo sa ating Diyos. Inilalayo tayo sa Diyos ng Biblia. At marami silang iniintroduce na Diyos na hindi naman talaga Diyos. Bantayan natin ang ating sarili. There's bloodshed and there's no acknowledgement of God. Alam niyo, kung uunawain po natin ang chapter nito, nakaamba na talaga ang paghatol ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kanilang sobra at labis na kasamaan. In this chapter 22 alone, 3 times nagpahayag ang Diyos kay Ezekiel. Kinausap ng Diyos si Propeta Ezekiel dito sa chapter 22. Ito'y pagpapakita na ang Diyos ay seryoso sa kanyang gagawing paghatol. Mga kapatid, this is not just about Jerusalem. This is all about your family. This is all about our community. This is all about our neighborhood, our society, our nation, the people around us. This is all about your friends. This is all about your office mates. This is all about you and me surrounded by dry bones. Definitely in this chapter, there was a need for someone to stand in the gap. Are you willing? Magkikibit-balikat ka lang? Are you going to ignore and letting these people magmarcha papuntang impyerno? Marahil ito'y tungkol sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga mahal sa buhay na wala sa Panginoon. Judgment will come. Mahal sila ng Panginoon. Pero kung hindi natin sasabihin sa kanila ang pagliligtas ng Panginoon, hinahayaan lang natin silang mapahamak. We need to stand before the Lord, to stand in the gap, and on behalf, para sa corrupt generation na ito. Alam nyo, minsan, sa Genesis chapter 18, hindi natin babasahin po ito, verses 22 to 33, that was the time na yung tinitirahan na lugar ni Lot ay ni-raid. Or, yung lugar na yun na tinitirahan ni Lot ay may amba na pagtupok sa Sodoma at Gomorrah. Okay? Pero ang ginawa ni Abraham, he stood in the gap and intercede until Lot and his family spared. Alam niyo, may nakaambang paggunaw at pagtupok. Actually, hindi lang naman yung end times ang pinag-uusapan natin dito .
may nakaambang kamatayan sa mga taong mahal natin sa buhay na kung sila ay dadatnan, sila ay mapapahamak at mapaparusahan. The Lord spared Lot and his family because there's Abraham who stood in the gap interceding. Nakipag-bargain pa nga si Abraham eh. Dahil sa rebellion, God was about to strike Miriam, kapatid ni Moses. Dahil sa kanyang rebellion, she spoke bad against Moses. God struck Miriam with what? Leprosy. But there was this Moses intercede for her. Ano nangyari? There was healing, there was restoration. May mga ketong ngayon sa paligid natin. Ketong ng kasamaan, karumal-dumal, kasalanan. At baka yang gumagapang na sa ating pamilya, gumagapang na sa buhay nila, tinaalipin sila. Maging Moses tayo sa kanila to stand in the gap and pray for healing. Pray for their salvation. Amen po ba? Si Samuel, he intercede for God's people. In 1 Samuel chapter 12, verse 23, anong sabi niya? I considered it sin against the Lord if I fail to pray for them. Just imagine, kinonsider ni Samuel na siya'y nagkakasala at malaking pananagutan kung mabibigo siyang ipanalangin ng bayan ng Diyos. Gaano ka ka-concern sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kaibigan, sa mga tao na nakapaligid? Do you pray for their salvation? Do you stand in the gap for them? Doon sa binasa natin, God search for someone who will rebuild the wall and stand in the gap, but He found none. That was sad. Nasaan ang mga tao? Where are the people? Where is this man? Where are they who supposed to be standing there? Tayo, mga mananampalataya, nasaan tayo? Pag-usapin na ang misyon, pag-usapin na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, naku, lahat na ng katamaran kumakapit sa iyong isipan. Lahat na ng dahilan, lahat na gagawin mong dahilan. Mga kapatid, malawak po ang aanihin. In Matthew chapter 9, okay, let's read this. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Pansinin po ninyo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dito. 35 to 38 muna. Then, chapter 10, 1 to 5. Okay? Kasi dito naman po sa Bible natin, yung mga lang naman naglagay ng chapter dyan eh. For us to easily, mabasa. Pero, nung isinulat po yan, for example, ni Mateo, wala naman chapter yan eh. So, yung chapter 9, chapter 10, kakabit po yan. Okay? That's why, yun po yung, may reason bakit ko sinasabi ito sa inyo. Kasi yung chapter 10, this is what the Lord Jesus did after this event. Tingnan po ninyo. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When He saw the crowd, He had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. He was there. Nakita niya how helpless and harassed these people were. Despite na nagpagaling na siya, despite He preached the kingdom to these people, He had compassion sa mga tao na ito. In verse 37, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few.
Alam po ninyo, pag sumama kayo sa outreaches natin, marirealize mo yung 2-3 oras sa pagpunta doon, hindi sapat. Para maikutan, para masabihan, para may pangaral ang mabuting balita sa kanila. The harvest is plentiful, but the workers are few. 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Naniniwala ako na ang pag-evangelize, hindi po yan gift. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, hindi po gifted mag-evangelize. No. Kung ikaw ay na-born again, ikaw ay kumilala sa Panginoon, tumatayo ka na dapat doon sa gap, bridging God to this sinful world and this sinful world to God. Hindi po gift ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ask the Lord of the harvest, ang sabi niya. Therefore, to send out workers into this harvest field. Then, continue natin in chapter 10, verses 1 to 5. Tingnan yung ginawa ni Jesus Christ. He called His 12 disciples to Him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Mayroong need, may harvest, may mga kaluluwa na nangangailangan. Now, there's these disciples of Jesus Christ. Hindi niya basta sinend. He gave them what? Power and authority. Mga kapatid, if you have the Holy Spirit, you have the power and authority in Jesus' name. Amen po ba? These are the names. So, binanggit po dyan yung mga pangalan ng kanyang mga disciples. Let's jump. In verse 5. These 12, Jesus sent out with the following instructions. So ang gusto kong i-point dito, nakita ni Jesus Christ ang crowd. He had compassion on them. Despite na He healed their sickness, He preached the gospel to these people. Pero napansin niya, lubos na marami ang nangangailangan pa, and now He sent His disciples. Nung umakyat si Jesus Christ sa langit, ito ang bilin niya sa kanyang disciples, go ye. Saan? Sa kanilang barangay lang? No. Sa lahat ng lugar. And preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. The point is, this mandate is given to the church. Kung may malaking pinagkakaabalahan ng church, dapat ito yung pagpunta sa mga naliligaw at dinadala ang mabuting balita. Amen. Sa board meeting, we were stand corrected. Na totoo naman. Na kung may malaking budget na ginugugol ang iglesia, dapat yung budget na yan ay pagpunta sa misyon. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, napakahalaga at napakaseryoso ng Diyos pagdating sa pagbabahagi, pagdating sa pagliligtas sa mga naliligaw. And to add more challenge to all of us, kung nakita ni Ezekiel ganong kasama ang kanilang kalalagayan, this is what Paul told Timothy in 2 Timothy chapter 5 or chapter 3, verses 1 to 5. And I believe this is also the same thing that's happening sa ating pong kalalagayan ngayon. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. But mark this, sabi, tandaan mo ito, markahan mo ito. Keep this into your mind. Tandaan mo ito, there will be terrible times in the last days. Sakop po tayo ng last days, mga kapatid. Ano mangyayari sa mga tao? People will be lovers of themselves.
Nakakalungkot kahit ang church, mas mahal nila yung sarili nila kaysa sa ibang tao. That's why they cannot forgive. They cannot move on. They cannot show and share the love of God. Mas mahal nila yung kutis nila. Na naman, ang mahal-mahal magpaderma. Bibilad mo lang sa araw. Ang hirap kaya magpaputi. Ang mahal kaya ng sapatos ko para itapak sa pusali. Mas mahal mo yung sarili mo. Ang hirap kaya ang laban nito, pastor. Tapos dadalhin mo ako dyan sa lugar na yan. Masusunog yung damit kasama ng mga kaluluwa na mapaparusahan. Lovers of themselves. Ang daming mga tao, yung validation nila nasa kapwa-tao. Ang tunay na validation ng isang Kristiyano sa Diyos at pagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon. Lovers of themselves. Lovers of money. Wow! Papiliin mo ang tao, pera. O kapwa-tao, pera yan. Sandamakmak na, bilyon-bilyon na. Nagnanakaw pa. Lovers of money. Ano bang sabi? Boastful. Pagkausap mo, kailangan mo ng pangginaw. Kailangan mong humawak sa matatag-tatag na pundasyon kasi liliparin ka sa yabang. Hindi nagpapatalo. Pag binida mo yung lolo mo, mayroon din siyang lolo. Pag binida mo yung anak mo, mayroon din siyang anak na bida. So boastful. Ang mabigat sa boastfulness, mas marami doon, hindi totoo. What else? So proud. Abusive. Oh, young people, sabi diyan, disobedient to their parents. Marami na ako nasaksihan ng mga anak, matapang pa sa kanilang tatay at nanay. I would not expect you, children, to respect the elderlies here sa church kung sa loob ng tahanan hindi kayo magalang. Pero kung kailangang itama, dapat unang itama yung mga magulang. Alam niyo, minsan sa school, yan ang problema namin eh. The misbehaviors ng mga estudyante, hindi naman na-mold yan sa school eh. Nagmamanifest lang sa school kung ano yung nakasanayan at naging training. That's why I keep on telling the parents, school and parents should be partners. Hindi lamang para sila magkaroon ng academic excellence, kundi magkaroon sila ng godly behaviors and attitudes. Amen po ba? The same thing here in the church. Dapat may continuity. What you are hearing here in the pulpit, mga fellowships, mga Bible study, na kailangan consistent din sa mga tahanan. Dito sa simbahan, naguhugas ka ng pinggan. Sa inyong mga tahanan. Nako po! Nagpiyesa na ipis at daga. Wala ka pa rin pakialam. Disobedient to their parents. Ako ay nasasaktan kapag nakikita ko yung mga bata kung sagot-sagutin yung kanilang mga magulang. Ganon na lamang. Kaya nga may mga magulang, sasabihin nila, kung alam ko lang ganyan ang ugali mo, bata ka pa lang, pinilipit ko na leg mo. Kaya nga tumigas ulo niyan eh. Inispoil mo eh. So we should have a clear view of what's happening around us. Ano pa ang sabi?
ungrateful. Yeah, maraming tao ngayon, napaka-ungrateful. Masyadong entitled. Tama po ba? Do you agree with me? Maraming tao ngayon entitled. Unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure. Lovers of pleasure. Check natin yung sarili natin. Minsan yung ministry, ginagamit nating pang cover up doon sa pleasure. Gusto natin ng mission trip, gusto natin ng ganito activity, hindi dahil for the sake ng mission or activity. Because you are pleased with that. Minsan gusto natin kumanta, hindi dahil gusto natin yung ministry of singing. Kasi gusto mo lang kumanta. Kaya kapag dumadating na yung mga conflicts, kapag dumadating na yung conflict ng time, schedules, there's no commitment at all. Anyan pa po ba kayo? Nasasaktan na tayo, ano ha? Lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito yung nakakatakot, having a form of godliness but denying its power. And this is what Paul told Timothy, have nothing to do with this. Ibig sabihin, huwag kang mag-join sa kanila. And connecting this doon sa sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel, he was looking and still looking for someone who will stand in the gap for these people. Mga kapatid, sinesend tayo ng Panginoon sa mga taong ito. And lastly, mga kapatid, I would like to tell you, the Lord still sees the evil and the corruption of this world and our society. Nakikita pa rin niya ng Panginoon. The Lord still, I believe, suspend the judgment that He is about to bring to the ungodly. That's grace of God. Amen po ba? Kahit masama na yung mundo, sinususpend pa rin ng Panginoon. Why? Ganon siya mapagbiyaya. And God is sending you and me to these people. The Lord still search for someone who would build up the wall and stand in the gap. Are you willing to stand in the gap? Tayo po'y manalangin. Tayo lumapit sa Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid, during the time of Ezekiel, nung napipinto na talaga ang hatol ng Diyos sa kanyang bayan, there was no one who stood in the gap, bridging God's love, mercies, grace to the people. Mga kapatid, mas nakakalungkot kung ipinapakita na ng Diyos sa atin ang kalalagayan ng ating lipunan, ng ating pamilya, at kahit yung personal nating kaugnayan, pero patuloy tayo nagpapabaya. Mga kapatid, ito ay challenge as I mentioned at the beginning of this message. Challenge ito sa atin. Walang solusyon.
na kayang gawin ng tao para sa kanyang sarili. Ang solusyon ay nasa Panginoon lamang. At ang solusyon na ito, pwede kang gamitin ng Panginoon if you are willing to stand in the gap. Nakita ng Panginoon ang mga tao, nagdalang habag siya. He had compassion on them because they were helpless and harassed. Hindi physical yung nakita ng Panginoon doon, kundi yung kondisyon ng kanilang puso. Kondisyon ng kanilang puso na malayo sa Panginoon. Are you willing to stand in the gap? God is sending you and me by the power of the Holy Spirit. Power and authority that comes from Him. We must involve in mission. We must be involved sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi mo naman kinakailangan simulan sa mga spectacular, malalaking hakbang. Sa mga simple pagsasabi tungkol sa Panginoon Jesucristo at mga patotoo na meron ka. Yes, you can lead people. You can lead them to Jesus Christ. Church, challenge po ito sa bawat sa atin. Let us all be mission-minded. Selfless pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ready to be equipped, ready to be sent, ready to do and to share the love of God. God is calling you and me. It's high time na, mga kapatid. It is high time for all of us to stand in the gap. Father God, we thank you for your message this morning. Sa pamagitan ng iyong salita, naniniwala po ako na nasasalamin namin ang aming tunay na kalalagayan. Nasasalamin namin, Panginoon, kung saan ba naka-incline ang aming pong interes, saan naka-incline, Panginoon, ang aming pong layunin. But Lord, we pray that you align us, O Lord, to that great commission that you have mandated to us to go and to preach your gospel to the people. Makita namin lagi ang aming kapwa, the way you see them, that they are in need of you, O Lord. Father God, sangkapan niyo po kami ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ng kapamahalaan, O Lord, nagmumula sa inyo. So that when we rebuke the evil spirit will flee and its work will be destroyed. Give us, O Lord, yung kapamahalaan that when we rebuke sickness, there will be healing manifesting, O Lord. Give us, O Lord, this authority na aming pong paninindigan na hindi lamang sa aming sarili, kundi sa iyo, nakasalig, Panginoon. Empower each one of us. That is not our words. It's not us convincing, even convicting the people of their sins. It's you, O Lord, O Father God. Sangkapan niyo po kami ng iyong kapangyarihan, O Father God,
na yung mga problema, mga pagsubok na dumarating sa amin, na hindi kami ma-overpower, but Lord, we will overcome because your power is manifesting also in our life. Lord, dalsin niyo po ang kaduwagan na meron kami. Palitan mo ito ng tapang, Panginoon, to preach your gospel to the people. Lord, dalhin niyo po kami, Panginoon, sa kaawa-awa at kahabag-habag na mundong ito. Dahil kailangan nila ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas. Lord, punuin niyo rin po ang iglesyang ito ng mga misyonero. Mga kinatawan mo, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon handa na ibahagi ang salita mo. Oh, Father God, use this church, oh God, to save souls for your glory. Oh Lord, salamat po sa inyo. Salamat po sa salita mo na ibinigay sa amin ngayong umaga. Lord, this is our prayer na kami po'y maging mission-minded church. That we do the mission that we know that we are incomplete without bringing souls to you, oh Father God. Because this is how you design the church. This is why you call us. Lord, salamat po sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang pangalan.